pagkunwari. Na ito ay nagpapakita lamang. Amen. Kaya dapat po sa ganun pong kalagayan, na ipapakita po natin yung totoong uri ng paglilingkod sa harapan po ng ating Diyos na po. Na magpapakita po sa atin na walang ibang bubuhay o walang ibang aasahan, kundi tanging ang Diyos lamang. Dahil nga po sa kanya pong harapan ay namumuhay ang lahat ng tao na punong-puno ng katapatan. Kasi marami na pong nakikita ang Diyos na mga manggagawa, naglilingkod sa Kanya, pero mayroon pong halo, nakaplastikan o pagkukunwari. Kasi nga po, mayroon pong sahod. Mayroon pong binibigay. Amen? Lalo na kapag dumating sa time na napapagod na, ginagawa na lamang niya dahil naatasan. Amen? Wala na po yung puso doon sa paglilingkod. Kasi pagod nga siya, napapagod na, nagsasawa na. Madaling magsawa. Kasi ang taong naglilingkod na sinasahuran, na pinapasahod, at meron siya lahat, mabilis po siyang magsawa. Kasi isipin niya po yun ba't pa ako mangangaral, ba't pa ako magtuturo, ba't pa ako maglilingkod? Meron namang binibigay sa akin. Hindi naman nila malalaman kung nangangaral ako, kung naglilingkod ako. Amen? Kasi ang totoong paglilingkod, hindi kailangan may makakita sa'yo para lang maglingkod ka. May nakakita sa'yo, wala, maglingkod ka. Amen? Kaya, doon mabilis na magsawa ang mga taong naglilingkod na panandalian. Kaya marami nga po naglilingkod sa Lord, nagkukwit umaalis. Dahil nga po sa ganun pong kalagayan. Dahil dumating po yung kanilang time na nagsawa na po sila. Dahil nga po, andun na po pumapasok yung kanila pong pangangailangan na binibigay po sa kanila. Pero kapag ikaw ay naglingkod na wala nang binibigay sa'yo, wala kang sahod, magpursige ka talaga maglilingkod. Dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun yung naging o naging isip ng taong totoong naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya ugaliin po natin na patuloy na maglingkod po sa ating Diyos na buhay na mayroon pong katapatan. Dahil nga po, sa ganun pong kalagayan ipapakita po natin sa ating Diyos yung totoong paglilingkod na mayroon pong pagsunod. Mayroon pong paggawa, mayroong gawa. Kaya sabi niya nga po dito, natunay nga po na sa 2 Corinto, sabi niya po dito, chapter 13, verse 5, sabi niya, 2 Corinto chapter 13, verse 5, sabi niya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y mamumuhay ayon sa pananampalataya, suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Kaya tunay nga po na subukin daw po natin ang ating pong sarili. Kung kayo'y mamumuhay ayon sa pananampalataya. At suriin ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Yesu Cristo? Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay subukin po natin ang ating sarili. Kung sa gayon pong kalagayan ay malaman po natin, maunawaan po natin na tunay nga po ay kasama natin ang Diyos. Kaya tunay nga po na sa paglilingkod na gagawin po natin, dito po nasusubok. Na tunay nga po na dito natin malalaman kung talagang nasa atin ang Panginoong Yesu Cristo. Dito po natin nakikita. Kami na ipasusubok na po namin. Na tunay nga po na nalaman po natin, na tunay nga na kasama po namin ang Panginoong Yesu Cristo. Dahil nga po sa paglilingkod na kalagayan na meron po kami, na kahit na sa ganung kalagayan na may makikita mo na yung kawalan, yung pagkukulang, siyempre wala kami sahod Amen? Kaya siyempre iisipin namin yung paano kami makatulong, paano namin pasanin yung inyong kalagayan. Amen? Pero dahil po sa ganung kalagayan, dito namin na ipapakita sa Diyos na tunay nga na siya'y kasama po namin. Kaya dapat patuloy po na sa ganun pong kalagayan na ipapakita po natin sa ating Diyos na tunay nga po na siya po'y kasama po natin. Na hindi tayo nagalinlangan na tunay nga po siya po'y kasama po natin. Pananalig, pananampalataya yung gagawin po natin. Yung gagawin lang po natin, huwag tayong maging plastic Huwag tayong maging plastic sa Diyos.
isipin natin yung ginagawa niya para po sa ating buhay. Dahil nga po, sa bawat gagawin po natin na paglilingkod nga po sa ating Diyos na buhay, ay hindi po kayong bayaran. Kaya bakit kailangan natin na magkukunwari? Kung pwede naman tayong maging totoo sa harapan po ng ating Diyos ng buhay. Amen? Pwede naman tayong magpakatotoo eh. Bakit pa tayo magiging plastic? Bakit pa tayo magkukunwari sa ating Diyos? Magpakatotoo tayo. Sabi, nagpapakatotoo kami sa ating Diyos. Pinapakita namin sa Diyos. Sinasabi namin sa Diyos, Lord, wala kami ganito, wala kami ganyan. Ano yung gagawin namin? Kaya sabi ko, maglilingkod pa ba? Amen? Yes, maglilingkod pa din. Bakit? Hindi ka naman nakatingin doon sa nakikita mo eh. Nakatingin ka doon sa hindi mo nakikita. Saan? Doon sa Diyos mo. Ba't ka titingin doon sa nakikita mo? Kapag tumingin ka doon, babagsak ka. Amen? Kaya huwag kang tumingin doon. Doon ka tumingin sa iyong Diyos. Dahil napakalaki ng Diyos mo, kumbaga sa problema mo. Amen? Kaya sa ganun pong kalagayan ay ipapakita po natin sa ating Diyos yung totoo pong paglilingkod. Natunay nga po na siya at siya lang yung atin pong titingnan. Nahigit pa sa anuman na bagay. Hindi natin pwedeng ipagpalit yung atin pong pag-ibig sa atin pong Diyos na buhay. Dahil hindi po natin kayang suklian niya. Tanging ang Diyos lamang ang magsusukli niya sa atin pong mga Diyos. Kaya mahalin po natin siya ng buong buo nang hindi tayo nagkukulang. Titiwala tayo sa Kanya ng buong buo. Gamitin natin ang ating puso, pananampalataya. Gamitin po natin yan upang mapagtagumpayan natin ang ating pong pagsubok na dinadaanan. Kaya kung meron na tayong pagsubok o sinusubok na tayo ngayon, lilipas din yan. Ang gawin nyo lang, maniniwala at mananampalataya lang kayo sa sumunod. Yun po yung gagawin po natin. Dahil yan ay tadaan lang po sa ating mga buhay. Kasi kung hindi nga po yung tadaan, hindi po tayo matututo. Kung hindi natin pagdadaanan yung mga bagay na yun. Kaya tayo po ay matututo. Dahil nadaanan na po natin. Tayo po maging matagumpay na. Amen? Ngayon nauunawaan na po natin kung paano ang pagiging tapat at pagiging totoo sa ating Diyos na buhay. Na isa palang kaplastikan sa ating buhay ang hindi pagsunod ng tapat sa ating Diyos. At isang pagkukunwari at isang paninilang o panluloko sa ating sarili. Ang gagawin po natin ng hindi pagiging tapat sa ating Diyos. Kaya piliin po natin na tayo po ay maging tapat. Kaya muli po, sabi niya nga po dito, sa una, maging totoo sa puso, hindi pakitang tao. Kaya sabi niya dito sa Mateo, chapter 23, verse 27 and 28. At sa pangalawa, sambahin si Lord sa Espiritu at katotohanan. Sinabi sa John, chapter 4, verse 23 and 20, chapter 4, verse 23 and 24. At sa pangatlo, huwag maging dalawang isip, dalawang mukha, o dalawang mukha. Sabi dito sa Santiago, chapter 4, verse 8. At sa pang-apat, maging tapat at walang pagkukunwari. Sinabi niya dito sa Roma, chapter 12, verse 9. Sa pang-lima, ang tunay na pananampalataya may gawa, hindi lang amin sa church, tapos iba sa labas. Sabi niya dito sa Santiago, chapter 1, verse 22. At sa Kawikaan, chapter 28, verse 13. At sa pang-anim, magaling sa labi, pero malayo ang puso. Sabi niya dito sa Marcos, chapter 7, verse 6. At sa pang-pito, lastly, nagdarasal o naglilingkod para makita ng tao. Sabi niya dito sa Mateo, chapter 6, verse 5. At sa 2 Corinto, chapter 13, verse 5. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan, ay tunay nga po ay nakikita natin na ito yung pinapaunawa sa atin ng Diyos. Na tunay nga po na ang kanyang mga salita ay buhay at buhay na buhay sa atin pong mga buhay. Ang gagawin lamang natin ay tunay nga na tayo ay maging tapat at hindi magkulang sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay tunay nga po na may ipapakita po sa atin ng Diyos na tayo nga po ay binibless niya at tayo ay
dinadala niya sa kalagayan na kung nasaan nararapat tayo. Sa ngayon, ang gawin lamang natin, tayo magtitiis, magtsatsaga. Dahil nga po sa pagtitiis at pagtsatsaga po natin, ay meron po tayong anihin. Amen? Kaya sige po tayo pong